Kaya parang gusto niyang lumayo sa'yo kasi parang gusto niya ring tumayo sa sarili niyang paa, pero alam niya na parang hindi niya rin naman kakayanin. So itong person mo na to, hindi lang yung conflict sa'yo, pero may conflict din siya sa sarili niya. Okay? Kaya kahit na nag-aaway kayo, hindi pa rin niya nagawang hindi pa rin niya magawang lumayo sa inyo mga kapiksi or umalis. Pwedeng dinededma ka niya. Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating reading for December mga kapiksi para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwede ma-pick up yung energy nyo, energy ng person nyo. Pwede magkabaliktad yung roles, guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung energy surrounding your situation, mga kapiksi. So, we have passion. Datag muna natin, guys. Meron tayong chaser. And meron din tayong the ship, mga kapiksi. Dito, guys, no, nararamdaman natin na someone is moving away and someone is chasing. So, merong isa sa inyo na papalayo, merong isa na naghahabol. Itong naghahabol na to, guys, masyadong mahal na mahal niya yung person. So, kung ikaw yung naghahabol sa person mo, that's because mahal na mahal mo siya and hindi mo siya kaya na mawala sa buhay mo. And ito namang lumalayo, parang nasasakal naman siya. Parang nasasakal siya dun sa sobrang pagmamahal na binibigay mo sa kanya, mga kapiksi. Or pwedeng magkabaliktad, guys, ha? Pwedeng kayo yung hinahabol, tapos kayo yung nasasakal dun sa relasyon, mga kapiksi. So, pwede nating sabihin na unrequited na, o kaya naman, pwede namang hindi unrequited, pero nandun nga kasi yung nasasakal, no? Sometimes, diba, sabi nga nila, kapag masyadong mahigpit yung hawak sa leeg, lalong nagpupumiglas. So, merong isang sa inyo na ganun. Pwedeng masyadong controlling, pwedeng masyadong manipulative, mga kapiksi, or masyadong demanding sa relasyon. And, trying to justify na kasi mahal yung person, pero hindi ko alam kung mahal talaga yung person or baka naman you're just trying to validate yourself dun sa relationship, mga kapiksi. But yeah, yun yung nakikita natin na sitwasyon for some of you, no? Again, may isang habol ng habol and meron namang isang lumalayo, mga kapiksi dun. The more na hinahabol, the more na lumalayo dun sa relationship, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Tingnan natin, guys, yung ganap sa relasyon nyo, no? Ngayong December. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until November 30, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, Cancer, guys, kayo ay represent ng King of Cups. Ito yung ating love energy. Meron dito, guys, presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo.
At saka another water sign, mga kapiksi, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you guys, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart or yung person nyo is ganyan yung zodiac sign. So dito guys, nakikita natin na nandun pa yung love for each other, no? So meron pang pagmamahal, mga kapiksi, hindi lang kayo, no? Kasi di ba nakikita nga natin for some of you, merong chase and merong yung isa naman is gustong tumakas. And ito guys, ang reason nito is because yung mga conflict nyo, no? Ito yung reason kung bakit yung another person is parang gustong kumawala dun sa relationship or gustong tumakas. Pero itong person na to, parang siya mismo, parang hindi siya sure kung gusto niyang tumakas, mga kapiksi. Kasi kahit na naiisip niya na tumakas or lumayo sa inyo, mga kapiksi, pwedeng meron na tong emotional distance, no? Or parang nararamdaman nyo, for some of you, baka nanlalamig na sa inyo yung person nyo, or cold, or hindi na kayo masyadong kinakausap, but hindi kayo kaya nitong iwan, mga kapiksi. Kasi bukod sa pwedeng may conflict kayo, pero meron din siyang conflict guys, nangihinayang din siya sa relationship nyo, mga kapiksi. Meron din siyang panghihinayang, no? Kasi nga mahal pa rin kayo nitong person nyo, pero maraming pabigat sa relasyon nyo guys. Maraming naging pabigat, maraming burdens. Itong pabigat na to guys, ito yung mga problema nyo, no, nung mga past na problema nyo na nagpatong-patong na hindi na-resolve, mga kapiksi. And every time na naiisip yun ng person mo, kasi hindi pa nyo yung nakakalimutan, no? Fresh pa sa kanya, sa utak ng person mo. And para sa kanya, masyadong mabigat yun. Kaya parang iniisip niya na lumayo. Tsaka pwede rin kasi na masyado kayong demanding sa kanya. And isa pa dun sa nararamdaman ko dito is parang hindi kayo kayang pantayan ng person nyo, mga kapiksi. Meron siyang inferiority complex guys, no? Kumbaga parang sa relationship nyo, nanliliit siya, especially kung let's say for example, baka mas malaki yung kinikita mo sa kanya, baka mas maganda yung trabaho mo sa kanya, baka mas maganda yung status mo kaysa sa kanya, yung mga ganon. So kinukumpara niya yung sarili niya and parang nanliliit siya. So isa yun, nai-intimidate siya, in short, okay? So merong intimidation dun sa part ng person mo. Kaya parang gusto niyang lumayo sa'yo kasi parang gusto niya ring tumayo sa sarili niyong paa, pero alam niya na parang hindi niya rin naman kakayanin. So itong person mo na to, hindi lang yung conflict sa'yo, pero may conflict din siya sa sarili niya, okay? Kaya kahit na nag-aaway kayo, hindi pa rin niya hindi pa rin niya magawang lumayo sa inyong mga kapiksi or umalis. Pwedeng dinededma ka niya para kunwari nagmamalaki nagmamalaki, ganyan. Pero deep inside, hindi talaga niya kaya, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, no? Baka maraming tamaan sa inyo. Pero, guys, nakikita natin na makaka-recover itong relationship na to, mga kapiksi. Maybe not now, pero in the near future, makaka-recover din itong relationship nyo. Kasi nandito talaga, guys, oh. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo. Ayan, no? Nandun pa rin yung togetherness, mga kapiksi. Nandun pa rin, no? So, magkasama pa rin, guys, no? Parang hindi nyo rin kakayanin na magkalayo sa isa't isa. And for some of you, nararamdaman ko dito na parang kasi naghahabol kayo, pero hindi kayo naghahabol na harap-harapan, no? Kumbaga parang at the back of your mind, sa isip nyo lang na sana maging mabait na siya, sana maging okay na kami, pero hindi na kayo yung tipo, gusto nyo pang ma-fix yung relationship nyo, pero hindi kayo yung tipong begging for your person, no? Parang hindi kayo yung tipong nagmamakaawa sa kanya. Mas pinipili nyo na lang yung peace of mind, no? Peace of mind. And yung iba sa inyo, guys, kasi meron din kayong mga trust issues na itong person na to, no? Siguro nga dahil dun sa mga past na mga pag-aaway nyo. Pero yung iba sa inyo, guys, you are just patiently waiting for this person to come back, no? Inaantay mo siya na
maging ma-okay na siya ulit, inaantay mo siya na maging okay na kayo ulit, inaantay mo siya na parang maayos na yung relasyon nyo, mga kapiksi. Patiently waiting. Pero yung pagmamahal, guys, nandun pa rin. As in. Okay? So, comment down below, guys. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin kasi malaking tulong yon habang nag-aantay kayo sa kanila. Focus on yourself. Focus on, alam yun, becoming a better version of yourself while waiting for your person na maging ma-okay sila sa inyo. So, pwede nyo pakinggan yung mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Kung gusto nyo lang naman. Kung ayaw nyo, edi wag. Walang pilitan, di ba? Pero ginawa natin yung mga subliminals na yan, guys, para makatulong sa mga namamroblema sa relasyon. So, tingnan natin yung love message para sa inyo, guys. Ito, i-mind nyo to, no? Kasi maganda yung mahal ako ng person ko, magkakaayos din kami, together kami ng person ko, makaka-recover kami ng person ko, yan. So, i-mind nyo yan, guys, sa comment section. Tingnan natin yung love advice or love message para sa inyo. Balance, ayan, no? Diba? There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, of course, yung emotional, kontrolado nyo yan, mga kapiksi. Yung physical, tsaka yung spiritual, diba? Pero yung physical, minsan kasi, diba, kahit na gusto mo maging intimate ka dun sa person mo, pero cold naman yung pakikitungo niya sa'yo, syempre, wala na kayong magagawa dun, diba? Pero yung emosyon nyo, at saka yung spiritual na intimacy, no, sa inyo, kayo lang yung makakapag-control niyan, mga kapiksi. So, kailangan i-balance lang talaga. Yung sinabi ko nga sa inyo, guys, kanina, na kapag ka masyadong hinihigpitan, hinahawakan sa leeg, lalong nagpupumiglas, di ba? So, kailangan balance, bigyan nyo sila ng a little space for themselves and a little space for yourself as well, di ba? And let each other grow as individual, mga kapiksi. Para para everybody happy, di ba? Masaya ka, masaya sila, di ba? So, yan. Alright? Comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa mga messages na to and sana maging okay yung inyong mga relationship. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.